Habang buhay na lang ba akong magsisilbi sa iba? Hanggang dito na lang ba ako? Galit na ibinagsak ni Melissa ang mga pinggan sa lababo ng maliit na cafe sa Maynila, kung saan siya nagtatrabaho. Nagkikiskisan ang mga plato, tila ba nakikiramay sa hinanakit niya. Hindi ko na kaya. Ayoko na talaga. Halos mapasigaw niyang sabi habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sa gilid, tahimik na nagtitimpla ng kape si Alana, ang matalik niyang kaibigan. Melissa, bakit ka ba laging galit? Mahinahong tanong nito. Hindi naman lahat ipinapanganak na mayaman. May mga tao na simple lang ang buhay at wala namang masama doon. Pero umiling si Melissa. Hindi ako pinanganak para magsilbi buong buhay ko, Alana. May pangarap ako. Hindi ako ginawa para mag-abot ng order at maglinis ng mesa habang ang iba nagpapakasarap. Tahimik si Alana. Kilala niya ang kaibigan. Malaki ang pangarap nito, pero mas malaki ang pride. Anong plano mo? Maingat niyang tanong. Magra-resign ako. Ngayon na. Ha? Anong sasabihin ni Gabriel? Gulat na tanong ni Alana. Sa tingin mo, papayag siya? Hindi man lang nag-isip si Melissa. Wala akong pakialam kung anong sabihin niya. Nung nagpakasal kami, pinangako niya sa akin ang mundo. Sabi niya, may business travels, maraming pera, magandang buhay. Ano ngayon? Ako nagpapakapagod dito para sa barya-baryang sahod. Lumabas siya ng kusina at malakas na isinara ang pinto. Gabi na nang makauwi si Gabriel mula sa trabaho. Pagod, pawisan at gutom. Pero bago pa man siya makapaghubad ng sapatos, sinalubong na siya ni Melissa sa may pintuan. Gabriel, tama na. Nag-resign na ako sa trabaho ko at hindi na ako babalik. Naintindihan mo? Nakatayo siya ng tuwid, nakapamewang at malinaw sa mukha ang desisyon. Huminga ng malalim si Gabriel. Sanay na siya sa ganitong eksena. Mahal niya ang asawa niya. Pero alam niyang hindi ito kontento sa simpleng buhay nila. Melissa, pwede ba tayong umupo muna? Mahinahon niyang sabi. Hinawakan ang kamay nito at dinala sa kusina. Ano pa ba? Iritadong sagot ni Melissa. May plano ako. Napakunot ang noo niya. Anong plano? Matagal na itong iniisip ni Gabriel. Nakikita niyang hindi masaya si Melissa sa sitwasyon nila. Gusto niyang patunayan na kaya niyang ibigay ang mas magandang buhay. Gusto kong magbukas ng coffee shop. Napatigil si Melissa. Coffee shop? Oo, pero hindi basta coffee shop. Gusto ko magbenta tayo ng mga Turkish sweets. Naalala mo nung honeymoon natin? Gustong gusto mo yung baklava at Turkish delight. Napalambot ang mukha ni Melissa. Naalala niya ang panahon na yon. Masaya sila at puno ng pangarap. Baklava? Mahina niyang sabi. Ang sarap nga nun. Pwede natin yun dalhin dito. Wala pang masyadong gumagawa niyan sa area natin. Unique tayo. Unti-unting napalitan ng interes ang galit sa mukha ni Melissa. Sige, gawin natin. Handa si Gabriel. May listahan siya ng lahat ng kailangan. Oven, display case, ingredients, renta sa pwesto. Kinumpyut niyang lahat hanggang sa huling sentimo. Pero malaki ang puhunan, kaya kumuha siya ng loan sa bangko. Malaking halaga. Ipinasangla pa nila ang kanilang kotse. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Melissa habang pumipirma siya sa mga papeles. Para sa'yo, para sa atin, sagot ni Gabriel. At dumating ang araw ng pagbubukas. May tarpaulin sa labas. May libreng tikim, may promo. Sila mismo ang nasa counter para makatipid sa empleyado. Sa unang linggo, mukhang maganda ang takbo. May mga curious na customer. May bumabalik. Gabriel, mukhang tama ka. Nakangiting sabi ni Melissa habang binibilang ang benta. Pero hindi nagtagal ang saya. Isang buwan lang ang lumipas. May nagbukas na cafe sa katabi nila ng pwesto. Mas malaki, mas sosyal ang itsura. Parte ng kilalang chain.
at nagbebenta rin sila ng mga Turkish sweets. Hindi pwede, bulong ni Melissa. Mas mababa ng halos kalahati ang presyo ng kalaban. Unti-unting nabawasan ng customer nila. Mag-sale tayo? Sabi ni Melissa. Bawas presyo? Tanong ni Gabriel. Kung kailangan. Ginawa nila ang lahat. Buy one take one, free coffee, social media promos. Pero hindi sapat. At parang kulang pa ang problema. Isang gabi, habang nagsasara sila, biglang nag-spark ang ilaw. Gabriel, ano yon? Takot na tanong ni Melissa. Sa loob ng ilang segundo, may naamoy silang nasusunog. Short circuit. At bago pa nila tuluyang maintindihan ang nangyayari, nagsimulang kumalat ang apoy sa kisame ng inuupahan nilang pwesto. Sumigaw si Melissa. Nagpumigla si Gabriel para iligtas ang ilang gamit. Pero mabilis ang apoy. Dumating ang bumbero pero huli na ang lahat. Sa loob lamang ng sandaling yon, natupok ang kanilang pangarap. Nasira ang oven, nasunog ang mga display. Uling ang dating pinaghirapan. Nakatayo si Melissa sa labas ng gusali. Nanginginig, umiiyak. Gabriel, wala na. Tahimik lang si Gabriel. Pagod na pagod, hindi lang sa trabaho kundi sa laban ng buhay. Sa likod ng kanyang isip, iisa lang ang tanong. Saan sila magsisimula muli? At kaya pa ba nilang bumangon? Wala silang pera para ipaayos ang nasunog na cafe. Hindi sakop ng insurance ang lahat. Ang loan sa bangko nanatili. Isang umaga, tahimik na nakaupo si Gabriel sa maliit nilang sala. Hawak ang sulat mula sa bangko. Diyuna ng hulog. Wala silang sapat na pera. Ang pangarap na minsang matamis, naging mapait. Napilitan si Melissa na magtrabaho bilang secretary sa isang construction company sa Makati. Si Gabriel naman, nagmamaneho ng taxi sa umaga at gabi. 2 shift. Kaunti ang tulog, madalas sa loob na lang ng sasakyan kumakain. Isang hapon, habang break time, nakikita muli sina Melissa at Alana. Paano ba ako naniwala sa lalaking yun? Reklamo ni Melissa habang hinahalo ang iced coffee. Nasaan bang utak ko nung pinakasalan ko siya? Napabuntong hininga si Alana. Melissa, mabuti si Gabriel. Masipag, matino, hindi naman tanga. Nalugi kayo, oo. Pero nangyayari yun sa negosyo. Hindi mo pwedeng isisi ang lahat sa kanya. Kasalanan ko? Gulat na sagot ni Melissa. Babae lang ako. Ano bang hinihingi niyo sa akin? Partner ka niya. Hindi ka bisita sa buhay niya. Napairap si Melissa. Pagod na ako sa lalaking walang silbi. Alam mo bang namatay ang ate niya ng 1 linggo? May cancer pala. At ngayon dinala niya sa bahay ang pamangkin niyang si Tara. Doon na raw titira sa amin. Tumahimik si Alana. Saan niya dadalhin? Sa ampunan? Kawawa naman si Gabriel. Ako. Kawawa rin ako. Sigaw ni Melissa. May utang na nga kami. Dadagdagan pa ng responsibilidad. Hindi na nakapagsalita si Alana. Nakita niya sa mata ng kaibigan ang galit at pagkamakasarili. Maya-maya, yumuko si Melissa at pabulong na nagsalita. May gusto sa akin ang boss ko. Napatingin si Alana. Ano? Iniimbitahan ako sa business trip sa Cebu. Sa totoo lang, sisimulan ko na. Magkakaroon ako ng relasyon sa kanya. Melissa, halos pabulong na sabi ni Alana. Kailangan kong may gawin. Alana, ano ka ba? Kung hindi, itong mabait kong asawa, may gagawin na namang katangahan. Hindi na alam ni Alana ang sasabihin. At doon, nagsimula ang lihim. Halos 30 taon ang tanda ng kanyang boss. Isang mayamang negosyante. Malaki ang tiyan, mapulang ilong, masungit sa empleyado. Pero kay Melissa, mapagbigay. Bibilhan kita ng bagong kotse, sabi nito minsan habang magkasama sila sa isang hotel room sa Cebu. Talaga? Mahina, ngunit may ngiting sagot ni Melissa.
Sumama ka sa akin sa Maynila. Palalakihin ko pang negosyo. Doon tayo titira. Unti-unting nalulunod si Melissa sa pangako ng marangyang buhay. Pero may isang bagay na hindi agad niya kayang gawin. Hindi niya agad maiwan si Gabriel. Sa kabila ng lahat, mabuti ito sa kanya. Hindi siya sinasakal, binibigyan siya ng kalayaan. Ginagawa ang lahat para mabuhay sila. At ang pamangkin nito na si Tara, isang 7 taong gulang na batang tahimik, laging nakaupo sa sulok habang nagdodrawing. Hindi man lang siya pinapansin ni Melissa. Isang gabi, nakita niyang hinahaplos ni Gabriel ang buhok ng pamangkin. "Huwag ka mag-alala, Tara. Nandito si Tito." Napatingin si Melissa ng saglit, pero hindi sapat para baguhin ang isip niya. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, nagdesisyon siya. Hindi siya makikipag-usap. Ayaw niyang marinig ang pakiusap. Ayaw niyang makita ang lungkot. Isang hapon, habang nasa biyahe si Gabriel sa taxi, nag-empake siya ng mga damit. Iniwan niya ang wedding photo sa ibabaw ng mesa. Nag-iwan ng maikling sulat. "Huwag mo akong hanapin." Pagkatapos, blinak niya ang number ni Gabriel. Nakasakay siya sa bagong SUV ng kanyang sasakyan. Sa driver's seat, ang matandang lalaki. Ang kamay nitong may maliliit at matatabang daliri nakapatong sa hita ni Melissa. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Humahangin ang buhok niya. Ngumiti siya ng malapad. Sa wakas, bulong niya sa sarili. Ako nang may kontrol sa buhay ko. Hindi niya planong manatili habang buhay sa matandang yon. Plano niya, pera muna, regalo, apartment. Pagkatapos, hahanap siya ng mas bata, mas gwapo, mas mayaman. Gabi na nang makauwi si Gabriel. Tahimik ang bahay, walang amoy ng ulam, walang tunog ng TV. "Melissa?" tawag niya. Pero walang sagot. Nakita niya ang kalahating bukas na cabinet, pati na rin ang sulat. Parang huminto ang mundo. Hindi agad siya nakaintindi. Hanggang sa mabasa niya ang 4 na salitang yon. "Huwag mo akong hanapin." Napaupo siya sa sahig. Hindi siya agad umiyak. Parang nanigas ang buong katawan niya. Maya-maya, may munting kamay na humawak sa kanya. "Tito Gabriel?" Mahinang boses ni Tara. Tumingin siya sa bata. "Huwag ka mag-alala. Babalik si Tita Melissa." Ngumiti si Gabriel, ngunit malungkot. Hindi makapaniwala si Gabriel. Hindi siya iniwan sa gitna ng away. Hindi siya iniwan matapos ang matinding sigawan. Iniwan siya ng walang paliwanag, walang paalam. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano babangon. Pero may isang batang umaasa sa kanya, at kahit wasak ang puso niya, kailangan niyang maging matatag. Sa unang gabi matapos mawala si Melissa, hindi makatulog si Gabriel. Isang bagay ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Paano kung may nangyari sa kanya? Paano kung may dumukot? Paano kung napahamak siya habang nasa biyahe? Hindi niya kayang tanggapin agad na kusa siyang iniwan. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa presinto. Sir, nawawala po ang asawa ko." Seryosong sabi ni Gabriel sa pulis. "Gaano nakatagal?" tanong ng desk officer. Isang araw pa lang po." Napatingin ng pulis sa kasama niya at napangiti. "Sir, baka naman may lakad lang. Hintayin niyo muna. Minsan, pag napagod na sa gala ang asawa mo, babalik din." "Hindi ho siya ganun," mariing sagot ni Gabriel. Ngumiti lang ang pulis. "Hintayin niyo muna. Malaki na po yan. Baka nagdesisyon lang umalis." Lumabas si Gabriel ng presinto na mas mabigat ang pakiramdam. Sa loob ng 27 taon ng buhay niya, pangalawang trahedya na ito. Una, ang pagkamatay ng kapatid niyang si Ana dahil sa cancer. Iniwan sa kanya ang munting si Tara. Ngayon naman, ang babaeng minahal niya ng buong puso, iniwan din siya. Hindi niya maintindihan. Wala silang ibang pamilya. Iniwan sila ng mga magulang nila noong bata pa sila. Lumaki sila sa ampunan. Magkasangga, magkakampi. Si Ana lang ang natitira niyang kadugo.
at ngayon ay wala na rin. Kung wala si Tara, hindi niya alam kung kakayanin pa ba niya ang suntok ng kapalaran. Pero dahil sa bata, kailangan niyang bumangon. Araw-araw, gigising siya ng maaga. Magmamaneho ng taxi, ngiting pilit sa mga pasahero. Parang robot, trabaho, uwi, tulog. Paulit-ulit. Lumipas ang 2 taon, malapit nang mag-eskwela si Tara. Lumaki ang gastusin. Pero sa maliit nilang bayan sa Laguna, halos walang oportunidad para kumita ng mas malaki. Hanggang isang araw, tumunog ang luma niyang cellphone. "Pre Gabriel!" Masiglang boses ng kaibigan sa kabilang linya. "Tom?" Gulat niyang tanong. "Nako, 3 years na tayong hindi nag-uusap ah. Kumusta ka na?" "Eto, ganun pa rin," sagot niya. Pare, narinig ko yung nangyari sa'yo. Sa ate mo, pati sa asawa mo." Tahimik si Gabriel. "Pasensya na kung hindi ako tumawag agad. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko. Pero ngayon, may maiaalok ako sa'yo." "Ano yun?" tanong ni Gabriel. "Nasa Maynila ako. May boss akong seryoso, negosyante. Kailangan niya ng maayos at mapagkakatiwala ang driver. Ikaw agad ang una kong naisip." Natahimik si Gabriel. "Malaki ang sweldo, makakalipat ka dito. Makakapag-aral yung pamangkin mo sa maayos na paaralan. Ano, payag ka?" Hindi na siya nagdalawang isip. "Oo, payag ako, syempre." Ilang linggo lang ang lumipat na sila sa Maynila. Nagrenta ng maliit pero maayos na apartment sa Quezon City. Nag-enroll si Tara sa isang pribadong paaralan. Hindi man ang grande pero maayos. Mas mabilis ang buhay sa lungsod. Mas magastos, pero mas marami ang oportunidad. Mabilis lumaki si Tara. Matapos mamatay ang kanyang ina, parang napilitan siyang tumanda agad. Sa edad na 7, marunong na siyang magluto ng simpleng almusal. Marunong magplantsa, marunong mag-ayos ng sariling bag. Isang umaga, "Tito, tapos na po yung sandwich mo?" Masayang sabi ni Tara. Natawa si Gabriel habang kumakain. "Aba, ikaw na talaga. Nag-ayos ka pa ng bag mo. Umihis ka na." "Nako, salamat. May almusal pa ako dahil sa'yo." Ngumiti ang bata. "Para hindi ka na mapagod, Tito?" Napahinto si Gabriel. "Tara, ikaw ang kayamanan ko." Nagustuhan ni Gabriel ang bagong trabaho. Ang boss niya, si Mr. Belardo, isang respetadong negosyante. Sa unang araw pa lang, may linaw na ang prinsipyo nito. "Gabriel," seryosong sabi ni Mr. Belardo, "pinapahalagahan ko ang loyalty at maayos na serbisyo. Kapag naging tapat ka sa trabaho mo, hindi kita pababayaan." "Hindi ko po kayo bibiguin, sir." Buong tapang na sagot ni Gabriel. At totoo yun. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Sa malaking bahay kung saan siya nagtatrabaho, doon niya nakita si Nora. Isang 25 taong gulang na housemaid assistant. Maganda, simple, mahinhin ang ngiti. Kung hindi si Nora mismo ang unang nagbiro sa kanya, hindi siya lalapit. "Kuya Gabriel, lagi kang seryoso," natatawang sabi ni Nora habang nagwawalis sa veranda. "Ganito lang talagang mukha ko," sagot niya. "Pwede namang ngumiti paminsan-minsan." Doon nagsimula, unti-unting naging magkaibigan. Isang gabi, habang break nila sa kusina, nagkwento si Nora. "Lumaki ako sa probinsya, sa Nueva Ecija," sabi niya. "Lolo't lola ko nagpalaki sa akin. Matatanda na sila ngayon kaya napunta ako dito sa Maynila para magtrabaho, para makatulong." Tahimik na nakinig si Gabriel. Parang may pamilyar na kwento. Pag-alis ng mga magulang, paglaki sa hirap, pagiging responsable ng maaga. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may kaunting liwanag sa buhay ni Gabriel. Hindi pa niya alam kung ano ang kahihinatnan. Hindi pa niya kayang magmahal ulit. Pero unti-unti, may taong muling nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang kwento ng kanyang buhay. At sa kabilang banda, hindi niya alam na sa Maynila rin may babaeng nagsisimula ng magsisi at malapit na silang magtagpo muli.
Nagustuhan ni Gabriel si Nora. Simple ang dalaga, bukas ang loob, mabait. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganitong klase ng babae. Isang gabi, habang magkasabay silang nakaupo sa likod bahay ng malaking bahay ni Mr. Belardo, nagkwento naman si Gabriel. Alam mo, hindi ko naman talaga masasabi na ako ang nagpalaki kay Tara. Pabirong ngiti niya. Parang siya pa nga ang nag-aalaga sa akin. Ngumiti si Nora. At least inaalagaan yung isa't isa. Sagot niya. Unti-unting pumasok si Nora sa buhay ni Gabriel sa paraang tanging isang babae lang ang marunong. Nakilala niya si Tara at agad niyang nagustuhan ng bata. Paanong hindi? Sa murang edad, ang mga mata ni Tara ay parang may lalim ng isang matandang babae. Maraming pinagdaanan, maraming naiintindihan. Mabilis silang naging magkaibigan. Tinulungan ni Nora si Tara sa homework. Minsan siya ang nagluluto ng hapunan kapag late nang umuuwi si Gabriel, na madalas mangyari. May mga gabing kinakailangan niyang mag-overnight dahil maaga ang call time kinabukasan. Unti-unti, nabuo ang isang maliit ngunit tahimik na pamilya. Lumipas ang isang taon. Isang araw, tinawag siya ni Mr. Belardo. Gabriel! Masayang sabi ng kanyang boss habang papunta sila sa sasakyan. Malaking deal ito ngayon. 3 taon ko na tong pinagtatrabahuhan. Ngayon ay finally, magsasara na. Congratulations po sir. Taus-pusong sagot ni Gabriel. Pagdating nila sa isang napakalaking mansyon sa Forbes Park, bumaba si Mr. Belardo. Sumama ka, utos nito. Baka kailangan kong kunin agad ang ilang dokumento sa kotse. Dapat ay mabilis ang kilos natin. Ayokong magbago ang isip ng kabilang partido. Opo sir. Lumakad sila papunta sa may pool area. Iniwan ni Mr. Belardo si Gabriel sa gilid habang pumunta ito sa patio kung saan nakaupo ang ilang kilalang negosyante. Habang naghihintay, napatingin si Gabriel sa pool. May mga babaeng naglalaro sa tubig, tumatawa, nagsasaya. At biglang nanlamig ang katawan niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Sa Melissa, lumalangoy sa gitna ng mga lalaki. Walang maayos na suot panlangoy. Malakas ang tawa habang pinalilibutan ng 3 lalaking nakangiti sa kanya. Melissa? Halos pabulong niyang sabi habang lumalapit sa gilid ng pool. Napalingon ang babae. Gabriel? Nauutal na sabi nito. Hindi na siya nakapagsalita. Parang tumigil ang mundo. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya alam kung paano siya huminga. Mabilis na umahon si Melissa. Habang walang nakakapansin, hinila niya si Gabriel papalayo. Gabriel, halatang gulat din siya. Makinig ka muna. Makinig? Paos ang boses ni Gabriel. Iniwan mo ako ng walang paliwanag. Tapos nandito ka. Ganito? Tinakpan niya ang mukha niya ng mga kamay. Hindi niya matanggap. Lumingon-lingon si Melissa para siguraduhing walang nakakakita. Gabriel, hindi ko kayang manatili noon. 5 taon tayong magkasama pero dumating ang pagkakataon na may nakilala akong mayamang matandang lalaki. Inakala kong tutulungan niya akong makapagsimula. Plano ko sana gamitin muna ang pera tapos aalis din ako. Napapikit si Gabriel. Pero iniwan niya ako, tuloy ni Melissa. May mas bata siyang nakita. Wala akong natira. Wala akong pera, hindi ako makabalik sa'yo. Nahihiya ako. Akala ko itataboy mo ako. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Gabriel. Napilitan akong pumasok sa escort services. Malaki ang bayad dito sa Maynila. Pero ayoko na ng ganitong buhay. Ngayong nakita mo ako, please, patawarin mo ako. Naiintindihan mo ba ako? Nagkamali ako sobra. Tahimik si Gabriel. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Ang sulat, ang presinto, ang pag-iyak ni Tara. Ang mga gabing mag-isa siya. Tinitigan niya si Melissa. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang pagkawala niya noon o ang taong kaharap niya ngayon. Sa gitna ng marangyang party,
Sa tabi ng swimming pool na kumikislap sa ilaw ng gabi, 2 taong minsang nagmahalan, magkatapat ngayon. Isang nagmamakaawa, isang wasak ang tiwala. At sa malayo, hindi alam ni Gabriel na may isang pares ng mata ang nakakita sa kanila. Matagal na nakatitig si Gabriel kay Melissa. Sa babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. Sa babaeng handa niyang ibigay ang lahat. Pero ang kaharap niya ngayon, isang estranghero. Makapal ang make-up ni Melissa, namamaga ang labi, halatang pina-enhance. Ang eyeliner niyang itim ay nagkalat dahil sa paglangoy sa pool. Mukha siyang ibang tao. Ganito na pala siya. Bulong ni Gabriel sa sarili, may halong mapait na tawa. Sa wakas, nagsalita siya. Bumalik ka na sa mga mayayaman mong kaibigan. Baka hanapin ka na nila. Sayang ang bayad sa'yo. Bahagya niya itong itinulak pabalik sa direksyon ng pool. Gabriel, bakit ka ganyan? Asawa mo pa rin ako. Pilit na sabi ni Melissa. Hindi na. Sagot niya sa pagitan ng pag-igting ng panga. Hindi ako asawa ng taong iniwan ako ng walang paalam. Ayaw niyang may makakita na konektado sila. Wala ka ng halaga sa akin. Dagdag niya. Malamig ang tinig. Isang pagkakamali ka lang sa buhay ko. Huminga siya ng malalim. Lumayo ka bago pa kita ihulog dyan sa pool. Inayos niya ang gusot na jacket na hinila ni Melissa. Saka mabagal na naglakad papalayo. Parang bawat hakbang ay pagputol ng nakaraan. Nakatayo si Melissa, tila nanigas. Alam niyang hindi siya mapapatawad, pero mas masakit para sa kanya ang matanggap na talunan siya. Sanay siyang si Gabriel ang laging humahabol, laging nagsusorry, laging nag-a-adjust. Hindi siya sanay na siya ang itinataboy. Bigla siyang tumakbo, halos matisod sa mataas na takong. Hinablot niya ang likod ng jacket ni Gabriel. Gabriel, patawarin mo ko, sigaw niya. Napatingin ang mga tao sa paligid. Napansin ni Mr. Bilardo ang eksena. May problema ba, Gabriel? Kalmadong tanong ng kanyang boss. Naiintindihan nito agad ang sitwasyon. Miss, ano bang ginagawa mo? Malamig na sabi ng isa sa mga kasosyong negosyante. Bakit mo ginugulo ang driver ko? Naramdaman ni Melissa ang kahihiyan. Lumapit ang may-ari ng mansyon. Baka gusto mong ibalik kung saan mo siya kinuha. Biro nito sa kausap habang nakangisi. Nakakabahala ang mga lasing na babaeng nanghaharas ng empleyado. Halika rito. Tawag ng isa pang lalaki kay Melissa. Tila pinapatawag ang alagang aso. My star! Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Kailangan mo ba ang driver ng bisita ko? May panunuyang tanong ng may-ari ng bahay. Wala ka na bang ibang magawa? Pasensya na po. Nauutal na sabi ni Melissa. Nagkamali lang po ako. Akala ko kapatid ko. Nagkatinginan ang mga kaibigan niya sa pool. Palihim na pinapahiwatig na huwag na siyang gumawa ng eksena. Ayaw nilang masira ang gabi sa mga mayayamang kliyente. Okay na, sabi ng may-ari. Magsona na kayo, susunod ang mga bisita. Bahagya nitong tinapik ang likuran ni Melissa habang papasok siya ng bahay. Sa huling sandali, tumingin siya kay Gabriel, puno ng pagmamakaawa. Pero nakatayo lang siya. Tahimik, walang emosyon, hindi na siya apektado. Nakuha ni Melissa ang gusto niya noon. Iniwan niya si Gabriel kasama ang isang bata. Iniwan niya ang mga utang sa balikat niya. Madalas niya itong sisihin noon na hindi siya kayang buhayin ng marangya. Siguro ngayon, bulong ni Gabriel habang nakatingin sa hardin. Marami ka ng pera at aliw. Tumalikod siya. Para sa kanya, matagal nang patay si Melissa. 3 taon na ang nakaraan noong iniwan siya nito. Sa gabing yon, tuluyan niyang pinalaya ang sarili. Sa kaibuturan ng puso niya, may maliit na bahagi na umaasang babalik si Melissa at magiging maayos ulit ang lahat. Pero nang makita niya ang katotohanan, parang nabunutan siya ng tinik. Parang nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Hindi siya iniwan dahil kulang siya. Iniwan siya dahil ganoon si Melissa.
At sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Nora sa ibang paraan. Nakaupo si Nora sa isang gilid. Tahimik, hindi nakikialam sa nangyari. Simple pa rin ang bihis, natural ang ganda, walang kung ano-anong kolorete. Ang ganda niya, isip ni Gabriel. At ang dami na niyang ginawa para sa amin ni Tara. Unti-unting nagbago ang tingin niya. Hindi na bilang kaibigan, kundi bilang babae. Nagsimulang mag-date ang dalawa. Sa wakas, nakuha ni Nora ang buong atensyon ni Gabriel. 6 na buwan ang lumipas, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa probinsya. Nandoon si Tara, nakangiti habang hawak ang kamay ni Eleanor. Sa wakas, buo na ulit ang tahanan. Lumipas pa ang mga taon, isang gabi may suggestion si Nora. Gabriel, paano kung lumipat tayo sa probinsya? Magtayo tayo ng maliit na farm, organic, walang chemicals. Napaisip si Gabriel. Ilang taon silang nag-ipon habang nagtatrabaho kay Mr. Belardo. Isang baryo sa Batangas, mga ilang daang kilometro mula sa Maynila. Malapit para makapag-deliver ng sariwang produkto sa lungsod. Sinabi nila ang plano kay Mr. Belardo. Ngumiti ang negosyante. Hindi ba sinabi ko na pinapahalagahan ko ang mabuting empleyado? Sabi nito. Tutulungan ko kayong makahanap ng customers. Trend ngayon ang natural at fresh na produkto. Ako ang unang bibili. Sa pagkakataong ito, naging maayos ang lahat. Lumago ang farm, dumami ang suki, masaya si Tara, masaya si Nora, at sa wakas, masaya si Gabriel. Lumipas pa ang maraming taon, ang maliit na farm ni na Gabriel at Nora sa Batangas ay unti-unting nakilala. Mula sa simpleng taniman ng gulay at maliit na poultry, naging isang maayos na organic farm na may suki sa Maynila. Tuwing madaling araw, sabay gumigising ang mag-asawa. Si Nora ang nag-aasikaso ng mga order, habang si Gabriel naman ang nag-iikot sa lupaing minsang pinangarap lang nila. Sa tabi ng bahay, may maliit na kubo kung saan madalas mag-aral si Tara. Hindi na siya ang tahimik at malungkot na batang dating nakaupo lang sa sulok. Ngayon ay isa na siyang dalagang puno ng pangarap. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain sa hapag, napangiti si Tara. Tito, Papa, sabi niya sabay tawa. Pwede po ba ako mag-aral ng agriculture sa college? Gusto kong palakihin pa ang farm natin. Napatigil si Gabriel. Hindi niya napigilang mapaluha. Anak, kahit saan mo gustong pumunta, susuportahan ka namin. Sagot niya habang hinahaplos ang kamay ng dalaga. Sa sandaling yon, naalala ni Gabriel ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang sunog, ang utang, ang pagkawala, ang kahihiyan, ang pagtataksil, at ang gabing nakita niyang tuluyan ang nagbago ang babae na minsan niyang minahal. Pero ngayon, wala na ang galit, wala na ang pait. May natitira na lang na pasasalamat. Kung hindi nangyari ang lahat ng yon, hindi niya makikilala si Nora. Hindi niya mararanasan ang tahimik, ngunit tunay na kaligayahan. Hindi niya matutuklasan na may mas maayos palang plano ang Diyos kaysa sa pinilit niyang pangarap noon. Minsan, may mga bagay talagang kailangang masira para maitayo ang mas matibay. At sa kabilang panig ng lungsod, may isang babaeng minsan niyang asawa na tuluyang naglaho sa kwento ng buhay niya. Hindi na siya galit, hindi na rin siya naghihintay. Sa puso ni Gabriel, si Melissa ay isa na lang alaala. Isang pahina sa librong matagal na niyang isinara. At sa tuwing lulubog ang araw sa bukid at maririnig ang tawanan ni Nora at Tara mula sa kusina, napapangiti siya. Sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang buhay ay hindi laging matamis. Minsan kailangan muna nating malasahan ang pait para mas ma-appreciate ang tamis. Huwag tayong manghinayang sa mga taong iniwan tayo sa panahong tayo'y mahina. Dahil ang taong tunay na para sa atin ay mananatili kahit wala tayong maipagmamalaki. Laging tandaan na ang pag-ibig na nakabase sa pera, luho at pangarap na minamadali ay madaling gumuho. Pero ang pag-ibig na binuo sa sakripisyo, respeto at pagtitiis,
Yan ang tumatagal. Huwag matakot magsimulang muli. Huwag matakot mawalan. Minsan ang pagkawala ay paraan para ilayo tayo sa maling direksyon. At inyong tandaan, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng pitaka. Nasusukat ito sa katahimikan ng konsensya, sa tibay ng pamilya, at sa mga taong piniling manatili sa tabi mo kahit walang kasiguraduhan. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, maniwala ka. Hindi pa tapos ang kwento mo. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas. Pero kung patuloy kang lalakad ng tama, ngingitian ka rin ng kapalaran. At sa tamang panahon, masasabi mo rin, lahat ng sakit na dinaanan ko ay nagturo sa akin kung paano maging mas matatag, mas mabuti, at mas tunay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.